At para sa ating balita, bansang Venezuela naghahanda ng giyera laban sa US at bansang Somalia winasak ng US. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Wala pang isang buwan mula nang umupo sa pwesto ang bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Pero nagsisimula na umano itong maghasik ng mga kontrobersyang pinagsisimulan ng gulo. Mula sa pagdedeploy ng mga sundalong Amerikano sa border ng Mexico hanggang sa bantang pagdedeploy ng US Navy para sakupin naman ang Panama Canal. Ang tratong ginagawa ni Trump sa mga bansa sa Latin America ay sinasabing ibang-iba sa naging pagtrato noon ng kanyang predecessor na si Joe Biden. At ngayon, nakatutok naman ang mga mata ng bagong Pangulo sa bansang Venezuela. Nais ni Trump na patalsikin sa pwesto ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro, isang banta na hindi naman nagpasindak sa Pangulo ng Venezuela. Nais ni Maduro na ipakita kay Trump na hindi laging masusunod ang kagustuhan niya sa ibang bansa. Sa pagsisimula ng kanyang ikatlong termino, inanunsyo ni Maduro na handa siyang putulin ang sungay ng kanyang mga kaaway. Noong July 29, 2024, nagwagi sa pangatlong termino bilang Pangulo ng Venezuela si Nicolas Maduro. Matapos nitong talunin sa halalan ang mga kalabang sina Edmundo Gonzales at Maria Corina Machado. Sinasabing naging brutal ang nasabing eleksyon kung saan tinipon ni Maduro ang kanyang buong lakas at ipinakulong ang lahat ng mga kalaban sa politika. Ipinatapon niya rin si Gonzales sa bansang Espanya. Tulad ni Hugo Chavez, pinamumunuan ngayon ni Maduro ang mayamang bansa ng Venezuela dahil sa kalakal na langis nito. Pero ang muling pag-upo ni Maduro ay hindi madaling tinanggap umano ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Nais nilang patalsikin ang nasabing lider sa pwesto. Sa katunayan, nanawagan ang bansang Colombia ng pag-ataking militar sa Venezuela sa layuning patalsikin sa kapangyarihan si Maduro. Si Alvaro Uribe at Ivan Duque ay kapwa mga naging pangulo sa Colombia na nagbalak na sumalakay sa Venezuela. Layunin nilang alisin sa pwesto si Maduro bago pa nito mapalakas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Isang bagay na tinugon naman ng Pangulo ng Venezuela sa pamamagitan ng paghahanda sa kanyang puwersa militar para harapin ang Colombia sa isang digmaan. Matatandaan na noong nakaraang taon, inilunsad ni Maduro ang pinakabagong armas ng Venezuela, ang Bolivarian Shield 2025. Naganap ang military drill sa hilagang silangang bahagi ng Venezuela sa mismong border ng bansang Colombia. Kasama sa isinagawang drill ang Venezuelan Army, ang Navy, ang Air Force, ganon din ang kapulisan at ang mga paramilitary forces ng Venezuela. Ayon sa ulat, mahigit 150 sasakyang pandagat ang idineploy, kabilang ang 50 fighter jets at 250 tangke na ipinadala sa border ng Colombia. Higit sa lahat ay ang buong hukbo ng Venezuela na binubuo ng 150,000 sundalo. Sinasabing ipinadala rin sa mga kagubatan ng Venezuela ang Special Force upang magsagawa ng pagsasanay kung sakaling sumiklab ang giyera laban sa Colombia. Kasabay nito ay nagpadala ng mensahe si Maduro sa Pangulo ng Colombia at sinabing magharap sila sa giyera at magpakalalaki. Inakusahan din ni Maduro ang bansang Colombia sa pagpopondo ng mga terorismong gawain sa loob mismo ng teritoryo ng Venezuela. At sa harap ng kanyang hukbo, tahasang hinamon ni Maduro ang Pangulo ng Colombia na harapin sa isang labanan ang Bolivarian Armed Forces. Hanggang ngayon ay nananatili pa ring nakadeploy ang puwersa ni Maduro sa border ng Colombia. Maliwanag ngayon
na nahaharap ang bansang Colombia sa dalawang malalaking hamon. Una ay ang Venezuelan Army at pangalawa ay ang mga grupong guerrilla na tinatawag na National Liberation Army or ELN. Matatandaan na noong nakaraang buwan, naglunsad ng pag-atake ang ELN sa mga sibilyan sa Colombia at pumatay ng mahigit 100 katao. Naminsala rin sila at nandukot ng mga opisyal ng gobyerno. Nangyari ang pag-atake sa bayan ng Catatumbo na nasa border ng Venezuela, katapat mismo ng bayan ng Zula kung saan idineploy ni Maduro ang kanyang hukbo para sa pagsasanay. Bilang tugon naman sa mga banta ni Maduro at sa pag-atake ng ELN, nagpadala na rin ng malaking puwersa ang Colombia sa border nito. Kasunod nito, inakusahan ni Colombian President Gustavo Petro ang Venezuela na siyang nasa likod ng ELN. Kung pagkukumparahin umano ang Venezuela at Colombia, masasabing halos magkasing lakas lamang ang dalawang bansa. Bagaman dinoble ng Colombia ang bilang ng mga sundalo nito kumpara sa Venezuela, maliwanag naman na pinaghaharian ni Maduro ang himpapawid, lalo na sa bilang at uri ng mga fighters nila sa kanilang hukbo. Ganon din ang dami ng mga tangke at armas ng Venezuela. Sa kabilang banda, mayroon namang malakas na puwersang pandagat ang Colombia kung saan 7 ulit ang laki nila kumpara sa Venezuelan Navy. Ito ang itinuturing na dahilan ng mga analyst kung bakit wala sa dalawang bansa ang willingness na magpakumbaba at magharap man lang sa isang diplomatikong kasunduan. Dagdag pa rito, tinawag din ni Maduro ang kanyang mga kaalyado, ang bansang Cuba at Nicaragua, para sumali sa kanyang puwersa kapag naging agresibo na ang Colombia. Samantala, sinabi naman ni Trump na gusto niyang mawala sa kapangyarihan si Maduro, habang sinabi naman ni Putin na handa siyang suportahan ang Venezuela. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Venezuela at Colombia, unti-unti namang nagkakawatak-watak ang Latin America dahil na rin sa pagpapalawak ng impluensya dito ng bansang Russia at ng Estados Unidos. At bansang Somalia, winasak ng US. Binomba ngayon ng US Air Force ang bansang Somalia upang pulbusin ang Islamic State Operatives o ISIS sa nasabing bansa. Ito ang kauna-unahang military attack na ipinag-utos ni Donald Trump sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Amerika. Isinagawa ang pag-atake laban sa mga ISIS sa Somalia sa mga bahagi ng Golins Mountains. Yan ay sa rehiyon ng Puntland sa katimugang bahagi ng Somalia. Matatandaan na noong 2015, ang ISIS faction ng Somalia ay humiwalay sa mas malaking grupo na Al-Shabaab, isang grupong galing din sa Al-Qaeda. Kinontrol ng grupo ang katimugang bahagi ng Somalia matapos nito. Sinabi ni Trump kahapon araw ng Sabado na iniutos niya ang pagbomba sa Somalia upang targetin ang mga senior IS attack planners at iba pang opisyalis ng grupo. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na itong mga mamamatay taong ito, na natagpuan naming nagtatago sa mga kuweba, ay banta sa Estados Unidos at sa ating mga kaalyado. Sinira ng aming pag-atake ang mga kuweba kung saan sila naninirahan at pinatay ang maraming terorista nang hindi nadadamay ang mga sibilyan. Matagal nang tinarget ng ating militar ang attack planner na ito ng ISIS. Ngunit si Biden at ang kanyang mga kasamahan ay hindi kumilos nang mabilis tapusin ang trabaho. Ako na ang kumilos, ang mensahe sa ISIS at sa lahat ng iba pang magtatangkang umatake sa mga Amerikano ay, mahahanap namin kayo, at papatayin namin kayo. hindi pinangalanan ni Trump ang pinuno ng ISIS na tinatarget niya o kinumpirma man lang kung napatay nga sila sa pag-atake. Pero sinabi ni US Secretary of Defense Pete Hegseth na maraming terorista ang napatay batay sa paunang investigasyon. Sinabi rin niya na walang sibilyang nasaktan sa operasyon. Ayon kay Hegseth, nagpapatunay ang pag-atake na laging handa ang US na hanapin at ubusin ang sinumang teroristang nagbabanta sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Pinuri naman ni Somali American Democratic Representative Ilhan Omar ang pag-atake at sinabing
taos-puso silang umaasa na matatalo ang ISIS at Al-Shabaab at makakamit ng mga mamamayan ng Somalia ang pagtatapos ng terorismo. Iba-iba ang tinatayang bilang ng mga terorista ayon sa datos ng UN, ng US at mismong ng pamahalaan ng Somalia. Pero tinatayang umaabot sa 300 hanggang 700 ang mga miyembro ng ISIS sa bansa. Humigit kumulang kalahati sa kanila ay pinaniniwala ang mga dayuhang mandirigma na pumasok lamang sa Somalia. Matatandaan na nagsagawa rin ng operasyon ang pamahalaang lokal ng Puntland laban sa mga teroristang ISIS doon. Yan ay matapos ang madugong inkwentro ng pamahalaan sa mga terorista noong buwan ng Disyembre. Dagdag pa ng lokal na pamahalaan ng Puntland, halos isang dekada na daw silang nakikipaglaban sa grupo sa mababang antas at nalinis na nila ang mahigit 200 kilometro ng teritoryo mula sa presensya ng mga teroristang ito mula nang magsimula ang kanilang operasyon. Ayon sa tanggapan ng Pangulo sa Somalia, alam na ni Somalian President Hassan Sheikh Mohamud ang naging aksyon ng US laban sa mga pinuno ng ISIS sa kanyang bansa. Sa isang post sa social media, sinabi ng opisina ng Pangulo ng Somalia na kinikilala nila ang walang sawang pagsuporta ng Amerika sa paglaban sa pandaigdigang terorismo at ang patuloy na pagkilos sa ilalim ng matapang na pamumuno ni Donald Trump. Ang pag-atake ng Amerika sa mga terorista sa Somalia ay isinagawa matapos hilingin ng Pangulo doon kay Trump na huwag alisin sa Somalia ang mga American advisors at mga consultants na sumusuporta sa Special Forces ng Somalia. Matatandaan kasi na matagal nang tutol si Trump sa pagde-deploy ng mga puwersang Amerikano sa malalayong lugar kabilang na ang Somalia, kung saan pinull out noon ang mga sundalong Amerikano way back 2020. Gayunman, pinaigting ni Trump ang mga airstrike upang pahinain ang mga jihadist sa nasabing bansa. Sa katunayan, si Trump ang may pinakamaraming airstrike na isinagawa sa Somalia kumpara sa ibang mga nagdaang pangulo ng Amerika. Matapos ang airstrike, sinabi ng mga opisyal ng US sa media na ang target nila ay si Abdul Qadir Mumin, na sinasabing tahimik na nasa likod ng operasyon ng IS sa Somalia. Gayunman, may duda ang mga eksperto kung talagang si Abdul Qadir Mumin ang siyang pinakamataas na pinuno ng grupo. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.